po. Sa wakas, nakarating ako ng kanilang tahanan. Sinalubong ako ng kanyang mama at nakita ko si Eugene. Talagang excited na makita ako. Agad siyang kumaway. At nakita ko agad ang kanyang kalagayan. Anong gusto mong tawag ko sa'yo? Ano bang tawag sa'yo ni Mami? Dito na ba? Kaya nang tawag sa'yo? Kuya EJ. Okay, sige, Kuya EJ. Lalakad ka lang konti, ha? Gusto ko lang makita, Kuya EJ, ha? Ilang taon ka na? Wala dito, hanggang doon. Tapos pabalik ka pa. Lang, ha? Opo. Tapos bibidyohan kita. Huwag kang magmamadali, okay? Kung paano mo lang kaya, okay lang. Kapag sinabi mo tapos ka na, sabihin mo lang sa akin, ha? Okay. Wala tayo. AJ, Dito lang, diretso lang. tingin ka sa daan na. Oh, diretso lang, diretso. Diretso, lang tayo. diretso. Huwag ka lilito. Papunta na sa damo. Doon, sa damo. Doon. Doon, yan. Dahan-dahan. Okay, balik ka na, bakit? Balik kay Mami. Kung kaya mo lang pala. Kahit yung first thing mo lang kahit kaya? Sige, kahit panahin mo yan, okay lang. Ito. Okay, tapos? Yan na? Tapos na? Okay. Okay na? Tapos na tayo? Tapos na, Kuya EJ? Okay. Good job! Alam niyo ang height niya ngayon, Mami? Ang diagnosis sa kanya is hemiplegic cerebral palsy, tama? Meron kang therapy ngayon, Mami? Wala po. Ever since, wala. Hindi kayo nag-therapy. Nag-therapy po siya mga ano po, 2017. 2017 and 18. Opo. Tuloy-tuloy yun. Ano po yun? 2 times a week po yun. Sa City Health Office po namin. Ngayon, Mami, may medications ba siya? Wala. Tapos, ngayon, nag-school or homeschooling. Homeschooling po ngayong October. Anong grade na sa Mami? Grade 1 po ngayong pasukan. Yung school niya is parang STED or hindi? Normal school po. Nakakasabay talaga siya. Nakakasabay naman daw po sabi nung Nag-teacher. kinder teacher niya. Okay. Tapos sinabi ko po sa kanya yung case niya. Alam din naman po ng teacher niya yung case niya. May mga ganun daw pong case na nasa normal section. Yes, meron naman po talaga. Ayun. Kaya in-advise din po siya. Oo, nakakasagot siya eh. Kahit yes or no, kahit ano.
So, writing lang medyo ano niya, ano, yung reading niya, kamusta Reading, na? nakaka-read po siya ng Nakakapag-start na siya. So, okay pala nakakaano. Yung talagang pag ano lang na pagsulat, ang hirap. Okay, kahit na naman mahirap naman eh. Kahit nasa ako dati, hirap ako magsulat. Kain pa na lang si Kuya Kuya. Eden, okay lang, kakawakan kita ha. Kapag ayaw mo, sasabihin mo sa akin. Okay? Kapag kunyari, sabihin mo, ay, teacher, parang masakit. Okay? Kaya, okay tayo doon. Sige mo lang tayo dito, ha? Pahiram ako? Sige pa. Hindi, Upo sit ka lang, lang. Pahiram lang ako, ha? Okay. Appear ka nga dito, up. Sige, up. Good. Sa kabilang kamay. Up, 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 up. Both. Parehas na kamay. Okay. Ngayon, gusto ko, ipitin mo yung kamay ko, ha? Yung daliri ko. Sige, open. Okay, ipit. Ipit. Ganun, no? Ganyan. Sige. More. Sige, pa. Dapat hindi ko makuha. Ay, nakukuha ko pa. Isa pa. Sige, no? Kaya? Kaya ko i-break. Okay, sige. Ikaw nga. Okay. Kabila. Brother Melchor. Apa? Oh, ba't na? Yung mais. Okay, good. Mais. Okay. Babayaran mo? Sige, bitaw na. Bitaw. Good. Okay. Hindi ko nakilala. Up. Close. Close. Okay. Ayan. Sige, open. Okay, close. Okay. Good. Okay. Kunin mo to ganito, oh. 1, 2, 3. Okay? 1. Body ko. 2. Okay. 3. Okay. Mami, yung pagkaganon niya, kasi diba usually talaga sa kanya, dahil paraplegic siya, right side talaga ang affectation niya, no? Pero mapapansin mo, sa kamay niya, tinatanong niyo ako dito, diba? Wala naman akong extra na ibibigay na device. Ang iaano ko sa inyo kasi malakas eh. Kaya niyang iangat, wala tayong hindrance sa joint, kaya niyang itupi, kaya niyang idiretso. At hindi pa sobra yung pagkaganyan niya. Mapansin mo sobrang lambot pa. Okay? So, ang i-require ko sa inyo, sanayin niyo siya yung mga simpleng paghawak ng spoon and fork. Simpleng paghawak ng ballpen. Kahit palipat-lipat. Yung mga simpleng ganyan. Kasi mahina yung gripping niya. Okay, Ang yung grip. stress ball, yung medyo malambot. Or pwedeng stress ball. Basta kahit ano na pangpalakas, okay? Bakit? Kasi mapapansin mo, pag tinignan mo ngayon yung position ng fingers niya, mapapansin mo na medyo pumapadoob na to. So, nagsisimula na siyang pumasok, pero meron pa rin stress. Okay, so yun ang unahin natin. Dapat, stable natin na malakas. So, kahit yung mga simple, or kaya pag nagbobotones, yan, maganda yun. Kasi para alam niya na yung mga little movements, kaya nung kamay. Okay, sa una mahirap, pero ulit-ulit lang. Okay? So, hindi siya yung normal stretching na stretch. Dapat may action. Dapat na siyang hinahawakan. Okay? Simula kayo sa stress ball. Simula kayo sa maliliit na bagay. Pahawak mo lang. Galing. Hawak. Okay? Natin to, kuya, ha? Diretso nga tuhod sa akin. Diretso. Okay, baba. Okay. Pipigilan ko, dapat matataas mo pa rin, ha? Okay, taas. Sige pa. Sige, kuya. Sige, payat lang ako, pero kaya ko yan. Sige. Oh, taas, taas, taas. Okay. One more. Baba. Okay. Taas, ha? Taas. Sige, go. Go. Good. Okay. Ngayon, bababa mo naman, ha? Alright. So, baba. 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 Yun. Good job. Angat. Okay. Baba. Baba. Good job. Ang lakas. High five. Lakas ka naman pala eh. Ito pa. Kaya iangat. Parang ganito, oh. Angat. Kaya? Sige, kuya. Tutulungan kita. Tabi mo yung tuhod mo. Yan.
Angat. Okay, sige. Baba. Kaya mo pa ibaba? Babang ganyan. Kaya pa? Okay, okay. Kuya, pikit ka ha. Pikit ka. Tapos hahawakan ko. Pag naramdaman mo, sabihin mo lang kay teacher meron. Okay? Hindi kita tatanungin. Basta pag naramdaman mo na may humawak sa'yo, sabihin mo lang meron. Okay? Okay, hindi mo nakatawakan. Pikit ka muna. So guys, pikit na. Ay! Meron mo na. Uy, Tod. O, isa pa, pikit ka. Basta pag naramdaman mo, sabihin mo meron. Sige, turo mo saan? Saan? Turo mo nga saan? Turo mo, sige, turo mo saan? Okay, sige, ganun na lang ha. Tuturo mo sa akin. Pag naramdaman mo, close eyes. Saan? Okay, sige, baba ulit. Close eyes. Oh, saan? Saan? Meron? Saan? Wala. Wala? Okay, good. O, isa pa ha. Close eyes. Saan? Okay. O, isa pa. Last one. Saan? Okay, good job. Okay, hindi na ba? Ano lang siya? Pagka overjoyed. Okay, anong nangyayari? Tawa siya ng tawa. Lalo pag nanonood siya ng palabas. Okay, kuya. Masakit? Sige. Kaya mo yan. Nababatak yung muscle dito. Okay, kaya pa kuya? Okay. Okay. Masakit? Sige, ayos ka na ulit kuya kayo. Mami, minsan paano kasi hindi natin maiangat ng tulad ng ganito. Okay? Bakit? Kasi nag-tight na lahat ng muscles, ng tendons na dito. Usually, mapapansin mo babang-baba. Okay? So, technically, only means na matagal na siya naglalakad ng nakaganong ito. Kaya ngayon, nakapansin mo, pag pinurek ni Sir Jun, hindi pa rin siya yung correct na nakataas, pero masakit para sa kanya. So, dito kasi papasok ngayon yung device natin is i-correct ba natin totally or dahan-dahan. Okay? Ngayon, para sa akin, hindi ko muna siya i-correct totally ng talagang angat na angat. I-correct natin siya dahan-dahan. At the same time, ipe-prevent natin na mas tumigas yung muscles and yung mga joints and tendons niya. And at the same time, mas may stretching siya. Okay? So, kukunin lang natin habang nakadiretso yung tuhod kasi ito ang standing natin, diretso ang tuhod. Ngayon kasi mapapansin mo na pag nakatupi, mas may aangat natin to. Pero pag dinaretso natin, masasaktan siya kapag diretsong-diretso to. So, kukunin natin, baka kasi isipin mo, mami, iaangat natin agad. Kukunin lang muna natin yung angat netong ankle niya, yung sa kaya niya. Pero iaangat pa, may correction pa rin. Meron pa rin siyang mararamdamang masakit. Okay? Lalo na dito. Stretch natin yung muscles niya dito. Kasi ang lahat ng muscles dito connected sa tuhod yan. Okay? So, habang diretso yung tuhod niya, kukunin natin yung angle, kaya sinusukat namin kung anong magiging angle ng device. Okay? So, pag inangat namin ganyan, nakababa pa rin namin, napapansin mo pa rin. Pero ang importante, ang gagawin namin, pag suot niya yung device, mararamdaman niya na nagbibigay siya ng bigat sa buong pa. Hindi lang dito. Okay? Yan ang importante. Pag tinignan mo, mami, overall medyo mas
payat kasi. Hindi naman sobrang sobra, okay? Bakit? Kasi hindi niya nabibigyan ng buong bigat yung paa niya tulad nito. Lahat ng bigat niya is nandito. Kaya pag tinignan mo rin to, parang nakaganyan. Ang tawag namin doon is flayed forefoot. So parang bumagsak na yung transverse arc niya, kaya nakaganyan. Kasi lahat ng bigat niya nandito. Ngayon, ang gagawin natin dun sa device niya, susuportahan tong medial arc, lahat ng arc ng paa, para magbibigay siya ng bigat. So makokorrect din natin. Kasi 6 years old pa lang, growing age talaga yan ng lalaki. So kukunin natin yung pinaka-posisyon ng ankle na kaya niyang ilakad dahil ambulatory siya, but at the same time, may stretching. So, mararamdaman talaga niya na yung device, parang hinakatak yung legs niya, pero okay yun. Pero hindi natin susobrahan sa kaya niya. Okay? Kasi eventually, sabi ko nga sa inyo, magpapalit at magpapalit. Okay? So, pag nagpalit tayo, tingnan natin kung pwede pa nating mas i-correct. Okay? Pero sa ngayon, hindi ko muna advise yung todo correction. Okay? Tapos, kaya ko rin tinanong mami kung may gamot ba siya. Kasi sometimes, yung mga kapag nakapagpa-check up kayo, may mga doctors na nagbibigay sila ng mga pang-muscle relaxant. Para medyo lumambot lang ng konti. Okay? So, pwede nyo rin, option nyo rin yun. Tanong nyo rin sa neuro niya kung pwede. Pero kung hindi, okay lang. Walang problema. Okay? Pero, sa right side niya, bibigyan lang, sa left side niya, bigyan natin siya ng sapatos na meron lang suporta nga po dun sa sinasabi kong mga arc kasi nandito lahat ng bigat niya, okay? Mapapansin mo ngayon, pag nagbigay siya ng bigat, wala yung arc dito sa gitna. Parang gumaganyan. Okay? Kasi nandito lahat ng bigat niya. Okay? So, yung customized shoes niya, para alagaan yung strong side niya. Okay? Yes. Oh. Pakitaan kita, mami, na itsura ng device, ha? Ang daming ang daming consideration, hindi lang siya basta binibigay. Pakitaan ko kayo ng sila. Kita niyo ba, mami? Pag tinignan mo kasi ang AFO, ganyan lang siya, plastic lang. Pero makikita mo, meron siya nung parang itik sa labas. Okay? Kasi nga, nakaganyan yung paa sa loob. Pero, pag ginawa namin yung alignment, pag sinuot niya yung device, para siyang nakaapak. Parang yung paa niya naka-flat. Ganon yung feeling niya, ganon yung nangyayari dun sa muscle niya, sa bones niya. Alam kasi ng system natin yun kapag nagbibigay ka ng bigat. So, magkakaroon siya ng ganyan sa labas. Kaya baka tanungin nyo, Miss Lani, bakit para siyang nakatakong? Ganon po yung itsura, pero yung function is hindi naman siya parang nakatakong. Basta magbibigay tayo ng buong bigat sa buong paa. Okay? So, ganyan. Most technically, ito po talaga may itsura ng device niya. Netong sa kanan niya. So, ganyan. Pero yung sa left niya, wala kayong specific na itsura ng sapato na gusto or what, or kami na kung bahala. Design lang. Design lang naman. Kasi ma'am, sapatos lang yun. Talagang parang sapatos na i-adjust lang, sukat na sukat sa kanya. Meron lang mga specification sa loob ng sapatos na mas maganda kaysa dun sa mga nabibili sa labas. Ano yan? So, yung sa paa ni AJ kasi, okay lang? Hindi. Bibigyan ng External device. externally. Para makorek. Sapatos. Kasi ito, mami, di ba napansin mo mataas siya? So, hindi siya pumapasok sa sapatos, kakalabas sa sapatos. Kaya talagang in-offer ko din sa inyo na magpa-customize tayo ng sapatos para kasya yung device niya sa kanan and at the same time, meron siyang special support sa kaliwa. So, strong side niya. Yung mga, maganda siguro niya, yung mga sports type, pero iha-high cut ko, mami, ha? Iha-high cut ko siya. Yung cemento. So, babalutan natin yung kanan niya ng gano'n. Okay, una, balutan muna natin ng plastic para hindi siya masyadong madumihan. Tapos, babalutan natin siya nung pang pilay na cast para makuha yung buong forma and at the same time,
makuha na natin yung correction. So, pipilitin talaga ni Sir Jun yan na, ayan, takot na nga siya ngayon pala. Hindi, kaya mo yan, nak. Para sa Kaya mo yan, kaya mo yan. Relax lang. Relax lang. Para Diba maayos. pinag-pray mo din to? Kapag masakit, hahawakan mo lang akong ganyan ha. Pipisilin mo si teacher pag nasasaktan ka dun sa tulak ni Sir Jun, okay? Mamaya hahawakan kita, tapos pag masakit, pipisilin mo ko ha, para sasabihan ko ni Sir Jun, okay? Okay. So mamaya, iaangat ni Sir Jun yan, huwag mo itutupi yung tuhod mo, okay Kuya EJ? Okay. Tatanggalin din naman to agad ma'am, ang pagtanggal ng bat.
kasi siya magkakape, kaya Mamasage ka na lang, ha? Okay? Mami, ready tayo, ha? Lenin ka, baka kasi hindi ka. Hindi, baka tawag na ito. Pag-pray lamig-lamig ka muna, tapos wait. Matakbo. Baka magkamali, tas bumaon. Kaya po tayo may tube para Oo. yun ang mga saktan. Oo. May technique talaga, no? Nasasaktan. Yung pala ang gamit ng chog. Now I know. Yan ang sukat ng sapatos. Hindi lang siya simpleng ganun. Matigas na. No? Sapatos niya. Ayan. Ayan yung sapatos niya. Ayan, yun yung paa niya. Alam natin ba? Ang Oh! Ayan. So, ayan na yung paa niya. Ayan. Yun ang gagawin niya, oh. Diba? Galing. Gusto mo hawakan? Gusto mo hawakan? Dahan-dahan, ha? ano mo, support mo dali. Sige, hawak mo. Yung isang kamay. Tigas mo, pati isang kamay. Oh. Ang laki. Ito naman po ang galing sa akin at sa aming
grupo, yung True Blood in Action, meron kaming grupo dyan. So, para maging kaparte tayo kay EJ sa kanyang paa. Tanggapin mo naman ng sa amin. 1, 2, 3, 4. So, all in all, is 14,000. Opo. Salamat. Pasalamat po kayo sa ating sponsor, sir. Parapit lang. Ay, ano po, nagpapasalamat po ako sa mga ginawang instrumento po ng Lord para po magkaroon po ng ankle foot orthosis tsaka customized shoes po yung anak ko. Praise God po. Malaking biyaya po ito. Ang ating sponsor. Madam Remy, thank you po. Then, True Blood in Action po. Maraming salamat sa pagtulong nyo po financially para po dun sa magiging paa po ng anak ko. Thank you po. So, ayan po, mga kapatid. At least, isa na naman pong biyaya ang dumali po sa ating tahanan. Sana po ay patuloy lang po tayong magdasal, no? Na marami pa tayong mapuntahan. Nakakatuwa lang kasi mula po sa area natin, lumabas na po tayo ng isang napakalayong lugar dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. And of course, sa aking mga kasamang ka-True Blood dyan, sana po ay tuloy-tuloy lang po tayong magkaisa at huwag po tayong hihinto. Sabi pa nga, hanggat may taong nangangailangan at kayang-kaya nating tapatan sa abot ng ating makakaya, huwag po nating itigil ang pagtulong sapagkat ang biyaya ay patuloy lang na umiikot sa ating buhay patungo sa mga taong nangangailangan. Ako po si Taong Gala, at kung hindi pa tayo magkaibigan, ay pindutin nyo lang ang subscribe button para po maging updated ka sa susunod ko pang mga video na nakaka-inspire. Magandang araw po sa inyong lahat and glory to God.